Napakaswerte niyo po kasi isa po kayo sa nanonood ng video to. Ops, teka lang. Bago ka mag-isip mag-skip or anong gawin mo, isa lang papangako ko sa'yo. Hayaan niyo po ako magsilita dito at bigyan niyo po ako ng ilang minuto ng buhay niyo kasi isa lang din po sisiguraduhin ko. After niyo po mapanood tong video na to, ito po ang magiging way para magbago ang buhay niyo. Okay, kaya sisimulan ko na. Paano nga ba kung ang tinatamasa mong yaman o asenso ay bigla na lang mawala ng isang iglap? Dati kang mayaman, bigla kang humirap. Dating swerte pero minalas. Ito ang naranasan ng isang taga-Daraga Albay. Pero pagkatapos niyang magsumikap, nagbalik ulit ang kanyang swerte. Patutunayan niya ngayon sa inyo sa kanyang true to life story na bilog ang mundo. Si Joseph Lim, ang 38-year-old multi-millionaire at millionaire maker ng Albay. Sa likod ng kanyang tagumpay ay ang mga pagsubok na naglugmok sa noon ay marangyan nilang buhay. May kaya parents ko kasi both sila pareho may negosyo. And dun ko rin na-experience na yung difference between may pera at wala. Kasi kumbaga parang iba yung treatment pag kumikita ka talaga ng malaki. Lahat ng gusto ko binibigay Isang iyak lang bibigay na sa akin. Hindi ko po makalimutan nun. Every week binibilan ako ng G.I. Joe that time na toy. I think kung pagkakaalala ko na sa mga 100 pesos yun, isang toy lang. And elementary ako nun para bilhan ako ng magulang ko every week. Sadyang mapaglaro ang tadhana. Umikot ang gulong ng buhay ni Joseph pababa at dito na nila naranasan ang maghirap. Ikaw yung laging parang mataas ang tingin sa'yo hanggang dumating sa point na nakita ko yung parents ko na sila mismo yung nangungutang, sila mismo yung pumipila na. Habang nakikita ko yung lungkot sa mukha ng father ko, dun talaga ako sobrang nasaktan na sabi ko, ayokong ganito yung magiging buhay ng parents ko. Baon ang determinasyong makaahon sa hirap. Ang dating mayaman na naghirap ay mukhang muling yayaman. Taong 2007, certified milyonaryo na ulit si Joseph. Handa na siyang bawiin ang lahat ng nawala sa kanya sa Albay. Pero ang inaasam na muling makasama ang ina, hindi na nangyari. Kumbaga hindi ko ito makalimutan kasi that the time na papunta dapat ako ng Cebu noon. Tapos sabi ng mama ko, Joseph, pwede ka bang pumunta muna dito sa akin, i-meet mo ako. Namimiss ka ng uncle mo. Kasi mama nakikitira na lang that time sa uncle ko. Pagpunta ko doon, yun na pala yung last na magkikita kami. Namiss kita ng sobra na Diamond awardee goes to Yusip Lim. Taong 2014, nakuha niya ang pinakamataas na pwesto sa kanilang kumpanya, ang pagiging isang Hall of Famer dahil sa dami ng kliyenteng nahikayat niyang tangkilikin ang kanyang produkto. Hindi mo kailangan mag-antay kung kailan ka magsisipag. Pag gusto mong umasenso sa buhay mo, dapat mag-desisyon ka. Tinatamad ka man o hindi, magtrabaho ka. Sa pagbalik niya sa Albay, unang bagay na ginawa ni Joseph ay bawiin sa bangko ang ancestral house na muntik nang marimata. Hi! Alam mo ba na ito talaga yung original na bahay namin? Kaya nung simula nung natubos namin ito, dun ko na siya pinaganda ng pinaganda. Alam nyo ba itong nakikita nyo ngayon? May parking yan kasi dati parkingan to lahat ng jeep. At itong building na nakikita nyo nasa harap, yan yung guest house. Since marami ako lagi mga bisita na pumupunta galing iba't ibang lugar na dumadalaw dito, kaya nagpagawa ko ng ganyan yung second floor and third floor para meron silang tirahan once may mga bisita ako dito sa bahay. At ito yung sa mga ilan na ipundar ko. Ito yung first car ko. Ito yung pinaka-love ko syempre yung kotse. At ito naman ang isa. Pero ang pinakamaganda dyan, yung nasa Manila po, Ma'am Corina. At kung dati pampasaherong jeep ang kanyang minamaneho, aba ngayon, 5 na ang kanyang sasakyan kasamang isang sports car na nagkakahalaga lang naman ng 5 milyong piso. At ito naman ang saksi kung gaano ako kasipag kasi ito yung kasama ko palagi sa out of town ko. Pero meron akong isang kwento na napaka-special. Bakit special? Kasi itong coaching to, niregalo ko sa special na tao, walang iba kundi yung papa ko, pati plate number, ginawa kong pangalan niya. Maliban sa bahay at mga kotse, kaliwat kanan din ang kanyang mga residential property sa Bicol at mga condo unit sa Maynila. Nabawi talaga lahat ni Joseph ang kanilang mga naisangla at nabentang ari-arian. Tigil na lang, anong sabihin?
Kaya naman si Joseph tumutulong na ngayon sa iba para maging multimilyonaryo kagaya niya. Nag-start kasi ako sa wala talagang alam eh. And then sa mentoring niya, lahat ng mga pinapagawa niya sa akin, naging masunurin lang talaga ako in all aspects. And din yung nag-push sa akin para kumita ng mas mabilis sa negosyong meron sa amin. Walang permanente sa buhay at sa mundo, tulad ng nangyari sa life story ni Joseph. Nagmula sa mayamang pamilya, naghirap, bumangon at nagsumikap. Tunay na ang ikabubuti ng ating buhay ay magmumula sa positibo nating pananaw. Ang financial literacy o yung kaalaman tungkol sa pagmamanage at pagpapalago ng ating kaperahan, bakit nga ba hindi itinuturo sa eskwelahan? Nitong mga huling taon lang namulat ang ilan sa atin sa kahalagahan nito nang nagsulputan ang financial guru sa social media. At isa sa lagi natin nakikita ay si Joseph Lim, isa sa pinakakilala at pinakamadaling intindihin na nagbabahagi ng kanyang kaalaman sa bagay na yan. Panoorin po natin to. Gusto kong yumaman. Ang makikita mo na ngayon, yung lahat ng bagay na magpapayaman sa'yo. Si Joseph Lim ay isang inspirational and motivational speaker na sinusundan ng maraming Pinoy sa social media. Ang mga ibinabahagi niyang tips, praktikal at madaling maintindihan. Wala naman pong yumayaman sa nag-iipid. Pero hindi po siya mali. Tumaman, madaling makuha ang mga gusto natin sa buhay, at ang pinaka-importante, napakaganda ng mundo natin. Please welcome to Kada Umaga, Mr. Joseph Lim. Hi, Joseph. Good morning. Hello po. Good morning. Okay, let's go straight to the point, Joseph. Bakit nga, first of all, ano ba itong financial freedom? At bakit sa tingin mo, ito ay kayang makamit ng bawat Pilipino? Ang financial freedom, ito yung more nabibili mo yung mga gusto mo, tapos hindi na umiikot yung buhay mo para kumita ng pera. Kasi katulad ng mga kapatid natin Filipino na OFW, marami silang kinikitang pera, but Yes. sad part is pag uwi nila ng Pilipinas, after a few months, ubos din ulit. Kasi nga nauubos kung saan-saan. Kaya dapat ma-educate tayo na we could still earn even hindi na tayo masyadong nag-e-effort. Okay. Hi guys! Yes! My name is Joseph Lim. Ako po yung nakita niyo po sa Rated Corina. Kung ikaw po yung tipong tao, nagigil ka na magbago ang buhay mo, welcome po sa community namin. Nandito po kami, tutulungan namin kayo para makuha nyo lahat ng pangarap nyo sa buhay nyo. Kaya wag na po kayo mag-isip, wag na po kayo magduda. Bakit? Nag-isip na po kami dati. Nagduda na rin kami dati. And for so long, ito po lahat ng nangyari sa welcome po sa family, and I'm very excited na makita ka naman namin sa lahat ng event ng community natin. Again, this is Joseph Lim. Congratulations po. Welcome sa ating community. Bye-bye!